Living the past is worth living anew. As I journey, I have faced different seasons in life. My visual disability will never ever define me for who I am, because my ability is greater than that. I am unique and I am differently abled. I was sighted, now excited, but I am more excited to journey with my white cane towards the brighter future that awaits me. Oh, halina at samahan ako sa isa na namang araw na puno ng kasiyahan, kaalaman at kwentuhan dito sa Kaagapan sa Dilim. Mga ka-eyeball, handa na ba kayo? Dahil kung handa na, tara, simulan na natin ang araw kasama ang inyong lingkod, ang nag-iisang Mr. Ka-eyeball mo. Para sa ating mahiwagang alam mo na ba, tuwing buwan ng Agosto ay ating ipinagdiriwang ang White Cane Safety Day. Ito ay idinaraos tuwing August 1 ng kada taon. Ito ay idineklara noong August 17 and 29, 1989 sa bisa ng Republic Act 6759 na kung saan ito ay naglalayong magpalaganap ng kaalaman at kamalayan patungkol sa mga visually impaired na katulad ko para sa kanilang mga needs and guidance. O mga ka-eyeball, ngayon, alam mo na ha? For today's video, makakasama natin ang nag-iisang Mr. Ka-eyeball ninyo. Yes! Tama yung narinig ninyo, ang inyong Mr. Ka-eyeball. Walang iba, kundi si Jowash! And here we go, mga ka-eyeball, kasama ko ngayon ang Kuya ng Bayan, Kuya Remir Romualdo, para sa May Kasagutan sa Kadiliman. So, tara na't palakpakan natin siyang lahat. Ay Kuya, kaway ka naman. Yan, kaway. Ayan, kamusta ka Kuya? Okay na okay. Ayun, so salamat Kuya sa pagpapaunlak sa aking simple and short interview. So, handa ka na ba? Handa na. Okay, so para sa katanungan, Kuya, what is the importance of having a white cane for visually impaired individuals? Okay. White cane serves as our compass. It is our guide. So, kailangan natin siya to maneuver independently dun sa ating paroroonan so that we will know kung may obstacle ba sa harapan natin, kung bababa ba siya, kung ang contour ba ng nilalakaran natin is going up, going down, hagdanan siya, or may butas. So that's how important white canes are for visually impaired like us. Ayun. So Kuya, may dadagdag ka pa ba? Isa pang use ng white cane sa experience ko, nagagamit din yung white cane para alam natin kung mauuntog tayo o hindi. Kasi yung handle nun, I usually use it up high ng kaunti, lalo para to swipe ng kaunti left, right, kung mauuntugan ba ako. Kasi syempre, as visually impaired, hindi natin nakikita kung saan tayo papupunta, lalo kung papasok tayo sa mga tunnels. No? I remember using that when we were in Panglao, sa man-made sa cave sa Panglao. So, nagamit ko siya sa ganung pagkakataon. Pinangkapa ko yung handle. Ayun, maraming salamat Kuya dahil marami kaming natutunan. At dahil dyan, gusto namin munang alamin, Kuya, ano nga bang iyong visual condition? Ako ay merong retinitis pigmentosa. So, I'm already 14 years old, blind. Pero happily serving independently because sabi ko nga, I'm your excited brother in Christ. Ayan, maraming salamat Kuya. Diyan po nagtatapos ang katanungan at may kasagutan sa kadiliman. Maraming salamat Kuya Remir. At maraming salamat Jowash. Sa mga nag-encourage sa akin kung bakit dapat ako gumamit ng cane, narito na siya, palakpakan natin ang aking mabutihing ina, Mami Connie. So, ang ating katanungan ay, Ma,
paano mo i-handle at in-encourage ang isang katulad ko na visually impaired para gumamit ng cane? Your timer starts now! Okay. So, ang ginawa namin, pumunta kami sa RBI, umattend kami ng counseling para sa mga visually impaired. Tapos, inintroduce sa amin yung cane. Tapos, tinuruan kami kung paano i-guide yung mga family namin, members sa family namin na visually impaired, kung paano to gamitin. At the same time, ito ay in-explain sa amin na hindi dapat sila mahiya dahil ito ay magbibigay ng protection sa kanila kasi pag nakita sila ng mga tao na may dalang cane, ibig sabihin, iiwasan sila or hindi sila ilayo rin sa mga disgrasya pagtawid sa kalsada, sa paglakad. At the same time, sila din mismo ay magkaroon din parang guide nila yung cane na yun. Tinuruan kami paano bumaba ng hagdan, paano sila i-guide, which is, ang nangyari naman is lalo siyang na-encourage. Sa una, ayaw niya, pero habang tumatagal, nakita niya yung advantages nito. And natuwa naman kami dahil in-embrace na niya ang paggamit ng cane. Ayan, maraming salamat at dahil dyan, salamat sa inyong pakikinig. Shout out sa aking tatay at sa aking kapatid. At maraming salamat, Mami, sa pag-encourage sa akin. At dyan nagtatapos ang ating May Kasagutan sa Kadiliman. Hi, mga ka-idol. I am Josh. Having a white cane is like embracing and accepting the new you. Mahirap, nakakapanibago, nakakahiya at nakakapagod. Ilan lamang yan sa mga naranasan at naramdaman ko when my doctors advised me to have one. But I've realized that having a white cane doesn't make me less of a person or it doesn't define me for who and what I am. Instead, having a white cane became a journey for me because it led me to different destinations full of hope, love, and care, and even breakthroughs in life. Kaya naman ang white cane na ito ay nagbigay sa akin ng inspirasyon para magkaroon ng vision beyond sight. Kaya naman sa araw na ito, samahan niyo ako kung paano nga ba ang visually impaired or low vision na katulad ko gamitin ang kanyang cane sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tara, samahan niyo ako. Sa panahon natin, may iilan pa rin hindi lubos na uunawaan kung ano nga ba ang white cane at ang tunay nitong kahalagahan. Ngunit para sa aming mga people with visual disability, napakahalaga nito sapagkat kasama namin ito saan man kami magpunta. Ito ang nagbibigay sa amin ng gabay at proteksyon. Sa bawat paghakbang, pag-akyat o pagbaba ng hagdan o ng sasakyan, sa bawat pagpihit namin ng kaliwa o kanan, ito ang aming nagiging kompas sa aming paglalakad. Ito rin ang nagbibigay sa amin ng warning kung, oops, may mababangga ka o kung may dapat ba kaming iwasan. Ang sino mang may hawak ng white cane ay sumisimbolo ng taong may kapansanan o kakulangan sa paningin, kung kaya't dapat natin siyang bigyan ng prioridad. Maaring sa pila, sa pagsakay o pagbaba ng mga pampublikong sasakyan, sa kanyang paglalakad, gayon din sa pagtawid sa kalsada. Kadalasan namin dala ang white cane sa aming mga pinupuntahan tulad ng eskwelahan, trabaho, mall o kung saan man. Ngunit higit sa lahat, kasama rin namin si Mr. White Cane sa aming mga gala. Pero how can we establish a safe, aware, and welcoming community for us people with visual disability? And that for me would only be possible if we will create an adequate, nurtured environment or cane. Pero paano? And that is by exercising our right as people with visual disability and by embracing the power of cane. At higit dyan, syempre ang pagbibigay ng kamalayan at kaalaman sa ating komunidad. That white cane symbolizes people with visual impairment. And that would only be attainable if all of us will only have a heart for each and everyone. Mainly for people with visual disability. Mga ka-eyeball, maraming salamat. Ako ang inyong kasama at karamay sa dilim hanggang sa muli sabay nating tutuklasin ang liwanag na darating. I am your man with a white cane telling you to stay safe and always take care. Paalam mga ka-eyeball.